Magandang araw na muli mga boss. Ganito ba yung sasakyan nyo at ang problema ni customer yung handbrake niya is mataas na. Pag ganyan mga boss, madali lang yan kung kayo ang gagawa. Una, tanggalin nyo itong gulong gamit yung impact wrench nyo or yung tie wrench nyo. Tapos gamit ka ng ball hammer, paluin mo itong drum brake para lumuwag siya. Tsaka mo ngayon tanggalin. Nakita nyo naman mga boss, grabe yung dumi nitong drum brake niya. Dahil sa makapal pa naman yung brake shoe mga boss, lilinisan ko lang itong drum brake pati itong brake shoe niya gamit itong paintbrush para matanggal yung alikabok at kalawang na kumapit dito sa drum brake. Pagtapos nyan mga boss, gumamit ka ng papel de liha, lihahin mo ng kaunti itong drum brake. Tapos dito naman sa brake shoe, gamit ka ng paintbrush, tanggalin mo rin yung alikabok na kumapit dyan pati yung kalawang. Nakikita nyo naman mga boss, grabe na yung dumi nitong brake shoe niya at yung kumapit na alikabok dyan. Tignan nyo, ang kapal, di ba? Pag wala ng alikabok or kalawang na kumapit dyan, gamitan nyo na yan ng brake cleaner kung meron kayong budget. Pero kung wala naman, pwedeng hanginan nyo lang o kaya gamitan nyo siya ng tubig tsaka nyo patuyuin. Para sa akin kasi mga boss, maganda rin gamitan ng brake cleaner yan para kung may malagkit na dumikit dito sa brake shoe, mawas out siya. Basta after nyo ma-spray na itong brake shoe, syempre naman dito sa brake drum, ganun din, i-sprayan nyo rin yan para sigurado kayo pares silang malinis bago nyo isalpak itong brake drum dito sa brake shoe. Sa pag-spray naman mga boss, napakadali lang. Gayahin nyo na lang kung paano ko ginagawa yung pag-spray ko dito sa brake shoe at dito sa brake drum. Siguro naman wala namang big deal sa inyo mga boss kung paano ko mag-spray. After nyo ma-spray nyan, gamit ka ngayon ng malinis na basahan, punasan mo itong brake drum para yung nagmarka dahil sa pagkaka-spray mo is matanggal. O di ba mga boss, nakita nyo naman kung paano ko pinunasan itong brake drum. Pag okay ka na dyan sa brake drum, dito ko naman sa brake shoe. Gagamit ka ngayon dyan ng flat screw para mag-adjust dito sa brake adjuster nya. Sa pag-adjust nyan mga boss, dapat yung tamang adjust lang, wag naman yung sobra-sobra sa adjustment. Kasi pag sumobra ka dyan, pwedeng pag inilagay mo itong brake drum, hindi mo siya may isalpak. Syempre naman dahil sisikip yan, kaya dapat marunong ka rin tumantya. O ngayon mga boss, dahil na-adjust ko na, diba, isasalpak ko na ngayon itong brake drum nya. Pag naisalpak mo itong brake drum mga boss, hanggat maaari, dapat nagpi-freewheeling itong brake drum, hindi yung sobrang higpit. Pag inikot mo itong gulong, pwede kasing manikit yung gulong mo at pagmulan ng problema mo yon habang nasa biyahe ka. Basta tandaan nyo mga boss, kapag isinalpak nyo itong gulong nyo, maiikot niya ng freewheeling itong gulong at hindi siya pigil. Tapos yung mga nut dito sa gulong, dapat sigurado kayo na maayos yung pagkakahigpit yan. Hindi pwede yung maluwag, pwedeng matanggal yan at maaksidente kayo. Dapat sa parte na yan mga boss, diyan kayo maselal sa paglalagay nyo ng gulong. Dahil pag biglang lumuwag itong gulong nyo o kaya matanggal yan, magkakaroon lang kayo ng problema na hindi nyo makakalimutan. Kaya malaking bagay talaga na dyan kayo maselan. At dahil nga sa okay na ako dyan mga boss, mapapansin nyo itong ginagawa ko, itong sasakyan ni customer is made in China. Pero magandang klase naman kahit made in China, wala naman akong masabi. Nakita nyo naman nung binaklas ko itong preno niya, same lang naman din ng adjustment kung papaano yung forma ng iba, ganun din naman dito, halos wala naman pinagbago. Kagandahan lang dito sa made in China is malalaki yung adjuster niya, malalaki yung ipin, kaya napakadaling mag-adjust. O tingnan nyo, nakalas ko na itong brake drum niya, pati yung gulong mga boss, nakita nyo, talaga marumi talaga masyado itong preno ni customer dito sa likuran. Actually mga boss, pati yung harap ginawa ko yan. Pero dito muna ako mag-focus sa likuran dahil nga sa ang problema nito is mataas yung handbrake tapos mahina na yung preno ng customer pag tinapakan niya itong brake pedal. Same procedure lang naman mga boss kung paano nyo nilinis sa kabila, ganun din dito. Liliyahin nyo yan tapos gagamitin nyo ng paintbrush pag natanggal nyo na yung alikabok at yung kalawang na kumapit dito sa brake shoe, tsaka nyo ngayon siya gagamitan ng brake cleaner. Mas maganda kasi gamitan mo muna siya ng paintbrush bago mo gamitan ng brake cleaner para makatipid ka ng brake cleaner. Ganun ang style ko mga boss pag naglilinis ako ng brake shoe, lalo na't masyadong marumi, para makatipid ako ng brake cleaner, nililinis ko muna yan gamit yung paintbrush. At sa paggamit naman ng brake cleaner mga boss, madali lang naman, i-sprayan mo lang naman yan yung brake shoe. Importanteng ma-sprayan mo yan para kung may kumapit nga na malagkit dito sa brake shoe is matanggal mo, pati yung mga sulok-sulok na dumi dito sa backplate nya ay matanggal mo rin. Malaking bagay ang brake cleaner mga boss, lalo't nabaha ka, magandang panglinis yan. O kaya naman na-stuck mo yung sasakyan mo ng matagal, maganda rin panglinis yan. Pero gaya nga ng sinabi ko, kung wala kayong budget, pwede naman hangin lang o kaya tubig panlinis. Minsan yan, nakaranas ako ng ginawa ko, oily pa yung brake shoe niya, ma-oily siya dahil nga sa yung baha daw na dinaanan niya is malangis. Kaya ang sabi ko kay customer, gamitan lang ng brake cleaner yan, lilinis na yan. Nung ginamitan ko, luminis na. Balik na ako dito sa trabaho mga boss sa paglinis ko ng brake drum. After ko maliha, gumamit ako ng paintbrush para matanggal yung alikabok at kalawang dito sa brake drum. At pag okay na, kung makikita nyo, ginamitan ko na yan ng brake cleaner.
Alam nyo mga boss, mas matipid kung lilinisan nyo muna siya gamit yung paintbrush bago nyo gagamitan ng brake cleaner. Kaya nga nagtanong sa akin si customer kung kakasya na ba itong isang brake cleaner na bibilhin niya. Sabi ko kasya na yan. Kaya nga ang ginagawa ko is nililinis ko muna itong brake ram at brake shoe bago ko gamitan ng brake cleaner. At tapos nyo gamitan ng brake cleaner itong brake drum mga boss, syempre punasan nyo yan ng malinis na basahan para matanggal yung marka ng brake cleaner. Tapos dito na tayo sa brake shoe mga boss, gagamit ka ulit ng flat screw dyan para may adjust mo itong brake adjuster nya. Ayan lang yung brake adjuster mga boss, tutukain ka na, i-adjust mo na lang. Kaya walang kahirap-hirap yan kung ganito yung sasakyan mo, ikaw ang gagawa. Basta tandaan mo lang, huwag kang susobra sa pag-adjust para mailagay mo itong brake drum. Pangalawa, kung mailagay mo naman itong brake drum, dapat naiikot mo yung gulong at itong brake drum pag isinalpak mo yan. Dapat pre-wheeling yan para hindi magkaroon ng paninikit dito sa gulong mo. Pinatesting ko na kay customer itong handbrake niya, pero sundan ko siya para sigurado. Inangat niya na kasi itong handbrake niya eh. Tingnan ko mga boss kung bumaba na nga. Ayun, mababa na siya. Ayan na yung pagkakahila ni customer at ibababa ko na yung mga boss tapos hilahin ko siya ulit. Dahil okay na yung mga boss. Pag hinila mo siya sa ganun lang. Ganun lang. Hindi sobrang ganun. Pag ako pa naman humira. Dati humaba na siya hanggang dito. Taas na yan. Ganun. At narinig nyo naman kay customer, satisfied na siya dito sa taas ng handbrake niya. Kaya ang susunod kong gagawin dyan, dahil okay naman na ito, syempre naman, ibabalik ko na itong gulong niya. Sa pagbalik naman ng gulong mga boss, siguraduhin nyo naman na maayos yung pagkakahigpit nyo ng mga nut niyan para sa bandang huli hindi ka magkaroon ng problema. Alam nyo mga boss, kaya todo-todo yung paalala ko sa inyo dahil ayoko kasing magkamali kayo. Yun ang point ko, kaya kung mapapansin nyo sa bawat ginagawa ko, tinuturo ko, paulit-ulit akong nagpapaalala sa inyo. At doon naman sa mga baser na nagsasalita ng hindi maganda, wala naman akong magagawa sa iyo boss. Unang-una nga, kung ano yung lumalabas sa bibig mo na masama, yan ang pagkatao mo. Kaya wala akong magagawa. Total may paghuhukom naman eh. Yun na lang hintayin natin kung sino sa atin ang mabuti at masama. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Kung okay lang naman sa inyo, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Muli, maraming salamat.